Dear Dr. Love, ako po si Erica ng Marikina, 32 years old. Marami po akong narinig na mga payo ninyo sa pag-ibig at sa pamilya, kasintahan, maging sa bawal na pag-ibig. Kaya heto po tumaasa akong mabibigyan ng pansin at payo ang aking liham. Dr. Love, gusto ko rin po sanang ilapit ang kinakaharap ko ngayon. Gusto ko po sanang itanong ang inyong pananaw pagdating po sa love spell. Mayroon po kasi akong kawork na talaga namang mahal na mahal ko po as in. No boyfriend since birth po ako. Pero nang makilala ko siya, wala po akong ibang hinangad kundi ang mahalin siya at mahalin din ako. Ilang taon ko na rin po siyang palihim na minahal. Yun nga lamang po, ngayong taon, nalaman ko pong magre-resign na po siya sa aming work at pinili na lamang po niyang mag-abroad. Narinig ko pong naghihintay na lang po siya ng kanyang visa. Kaya naman po, nangarag ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Pero gusto ko pong may gawin para hindi po siya umalis. Hanggang sa napayuhan po ako ng isa kong kaibigan, gamitan ko raw po ng love spell. Ipinakilala niya po sa akin ang kakilala niyang marunong gumawa at magdasal para doon. Kinausap ko na po siya ngayon pero hindi pa po sinusunod ang kanyang mga pinagagawa. Kahit pa paano po kasi nagdadalawang isip ako at hindi po ba ito masama? Kahit na pagmamahal naman po ang dahilan kung bakit ko gustong gawin ito. Gusto ko po sana marinig mula sa inyo, Dr. Love, kung itutuloy ko pa po ba o hindi na. O nga pala, Dr. Love, counting backstory. Umamin na po ako doon sa lalaking mahal ko tungkol sa nararamdaman ko. Pero nireject niya po ako noon. Kaya palihim ko na lamang po siyang minahal simula noon. Maraming salamat at umaasa sa inyong payo, Erica ng Marikina. Maraming salamat, Erica. Love spell. Ano nga sa Tagalog yung love spell? Meron tawag sila, gayuma. Ayun. Ang sabi nitong si ipi ko, si Jenny, si Jen Ganda Morales, at saka si Santi. Gayuma daw. Ayan. Ikaw ba ipapayag na makipagrelasyon sa isang taong ginayuma mo? Ayan. Yan ang tanong. Payag ka bang makipagrelasyon sa isang taong ginayuma mo? Ano ang gayuma? Paano? Hindi na ba siya matatauhan doon sa tunay na tayo ng kanyang buhay? Actually, yung gayuma, panahon pa ng ano yan, panahon pa yata ng Hapon yan. Yung mga gayu-gayuma, yung mga love spell. Di ko naman alam kung bakit nagpapapaniwala pa kayo dyan sa mga love spell na yan. Alam ba ninyo na kung totoo yan, yung nakaka-imbento ng love spell, milyonaryo na. Kasi maraming maluloko di ba? Hindi po, kung itatanong ninyo yung, kasi sa'yo na rin ang galing Ang sabi mo, ipinakilala sa iyo ang kakilala niyang marunong gumawa at magdasal para doon. Ibig sabihin, merong orasyon. At kung orasyon, ang ibig sabihin ng orasyon ay prayer, no? Ibig sabihin yan, spiritual. Yan, spiritual yan. At kapag hindi sa Diyos ang orasyon, kapag hindi sa Diyos ang dasal, kapag ito'y gumagawa ng bagay na hindi mabuti, ito'y kasalanan. Kung ito'y kasalanan, ito'y gawa ng diablo. Ayan.
Kagaya ng mga mangkukulam at saka mga manggagaway. Totoo ba na mayroong mangkukulam at mayroong mga nanggagamot ng kulam? Totoo po. Nasa Biblia yan eh. Ano sinasabi ng mga exorcist? Ang sinasabi ng mga exorcist, ang gumagamot doon sa nakukulam ay mangkukulam din. Ibig sabihin, ito'y kagagawa ng Diablo para maniwala kayo at makuha niya ang paniniwala ninyo. Diyan sa mga pangkukulam na yan, yung mga pagpapahula na yan, pupunta kayo sa simbahan ng Quiapo, magsisimba kayo sa simbahan ng Quiapo, paglabas yung magpapahula kayo. Di ba? Ibig sabihin, hindi nyo alam ang pananampalataya nyo, tumataliwas kayo sa inyong pananampalataya. So kung akong tatanungin mo, ek lang yan. Pang April Fool's Day yan, Erica. Yung mga love potion na ganyan, love spell. Ek yan, maniwala ka. Ang sasabihin ko sa iyo, ang totoo. Eto, Erica. Sa isang pakikipagrelasyon, nagiging tagumpay lamang ang pakikipagrelasyon kapag dalawa kayo nagmamahalan. Kung napanood mo yung ating face-to-face, Hear It ni Dr. Love, kapag hindi totoo ang pagmamahalan, hindi talaga magtatagal. Kagaya ng relasyon ni Lynn at saka ni Roseby. Diba? Kasi si Lynn, ang primary na purpose ng pakikipagrelasyon niya kay Roseby ay sapagkat napalapit na sa puso ng mga anak niya si Roseby. Parang tatay-tatayan niya. See? At ang pangsuporta kay Roseby, ang pagsuporta ni Roseby, financially and otherwise, doon sa mga bata. Hindi talaga mahal. Ang iniiyak nitong si Lynn, ang pinagwawala niya at pinagtataas niya ng boses at pinag-iingay niya, ay mawawala yung sustento doon sa kanyang anak. At yung mga anak, hahanapin si Roseby. Hindi ganun. Ang mahalaga ay yung relasyon ninyong dalawa. Yun ang mahalaga. So kapag isa lang ang nagmamahal, huwag kayong maniwala doon sa sinasabing yung pagmamahal na walang kapalit. No? Unconditional love. Naniniwala ka ba, Jen, doon sa unconditional love na yan? Kahit nga sa magulang, hindi po totoo yung unconditional love na yan. Ang nakakagawa lang ng unconditional love, ang Diyos. Tama, Jen. Diyos lang ang gumagawa ng unconditional love, walang kapalit. Kasi dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo hindi po pwede. Pag minahal kita, kailangan may kapalit. Kailangan mahalin mo rin ako. Pag niregaluhan kita, kailangan someday may regalo ka rin sa akin. Hindi pwedeng ako lang ang bigay ng bigay sa'yo. Magsasawa ako sa'yo. Hindi po pwede yung gano'n. Kahit anong ganda mo. Kahit para kang diwata, parang si Jen Ganda Morales, na ilagay mo sa isang madilim na lugar, nagliliwanag sa kagandahan. No? Kung ako lang ang magmamahal sa kanya at hindi naman niya ako mamahalin, hindi siya magpapalit nung pagmamahal na binibigay ko sa kanya, magsasawa ako. Kahit mga magulang. Yung sinasabi, unconditional love. Diyos lang ang kayang gumawa niyan. Maniwala kayo. Kahit sa mga magulang, kapag ang anak mo ubod ng walang hiya, sinasagot ka niya, batugan, ayaw sumunod sa iyo, mumurahin ka niya, palalayasin ka, mawawala ang pagmamahal mo sa anak mo. Kailangan kasi may symbiotic yan eh. Pag may binigay ka, meron kang tatanggapin. Iyan ang nature ng tao. At huwag niyong gagamitin yung unconditional love. Diyos lang ang nakakagawa ng unconditional love. Tayo, ang ginagawa natin, pag nagbigay, umaasa tayong bibigyan tayo. May tatanggapin. Di ba? Okay. So, paano ngayon ang gagawin ni Erica? Erica, unang dapat na alisin mo sa isip mo ay ang mga panggayuma
mga love potion, mga chubachenes na ganyan. Walang katotohanan yan. Niloloko ka lang yan. Kung gusto mo, gagawa ako ng sarili kong love potion. Oo, at ibebenta ko rito sa radyo. Meron akong kasama nung araw kasama ko nung, wala na, sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Kasama ko nung araw doon sa Double B. Na meron siyang mga potion. Oo, may mga potion siya. Ano nga yung matamis na ibinibigay natin sa kabayo? Yung matamis na malapot na may tawag doon sa Tagalog Pero pinipilahan yun ng mga tao kasi ang sabi niya, very powerful daw yun. Yung isang kasama ko rin, yumaman sa, anong tawag dito, yung pyramid. Wala pa yung pyramiding nung araw. Hindi panutya yun. Ano yun? Malapot yun nilalagay sa pagkain ng kabayo. I forgot the name. Pulot, yun. Merong, sa English ng pulot? Hanapin. Hindi honey, hindi. May tawag sila. Yumaman yung kaibigan ko dyan. O yung isang announcer pa na kaibigan ko rin. Naggumawa naman siya ng pyramid. Yung nilalagay sa ulo na gano'n para tumalino ka. Naloko pa ako nung araw nun Bumili pa ako ng pyramid sa kanya kasi pwede mong ilagay yung blade na mapurol doon sa ilalim ng pyramid overnight. Pagising mo sa umaga, matalas na. Hindi rin. Lang yun. Kaya huwag kayo magpapapaniwala diyan sa mga tinatawag na love spell and love potion na ganyan. Wala yan. Itong panahon na ito na maraming scam, mai-scam ka dyan. So anong dapat mong gawin, Erica? Tanggapin mo ang katotohanan na hindi lahat ng gusto mo sa mundo makukuha mo. Well, sa kultura at tradisyong Pilipino, hindi nanliligaw ang mga Pilipina sa mga lalaki. Noon yon. Itong mga panahon na ito, ang mga babae ngayon, pag talagang love na love niya ang lalaki, nagsasabi yan, nagpaparamdam. And there's nothing wrong with it. Nagpaparamdam. Kasi mahal nila At yun ang ginawa ni Erica. Sinabi na niya doon sa lalaki. Kasi yung lalaki may planong mag-abroad. Di ba? Pag nag-abroad, baka maraming magagandang makita yung mga Arabiana na magaganda, di ba? Yung sistema mo, sinabi na niya dito sa lalaking gusto niya, pero wala. Nireject siya. In others' word, ayaw sa'yo. Kung ayaw sa'yo, huwag mong pagpilitan. Meron kang makukuhang lalaking magmamahal sa'yo. Ibukas mo lang ang possibility. Try to make new friends. And I tell you, pipilahan ka ng mga manliligaw mo. Huwag mong ipagpilitan kasi sasama lang ang loob mo.